Hindi pa man tuloy ang nakakabangon sa pinsala ng bagyong Yolanda. May panibago na namang pangamba ang mga kababayan natin sa Visayas. Ang banta ng bagyong Basyang. Sa Tacloban, binalot ng takot ang mga nakatira sa Tent City. Nagsimula na silang lumikas. Ang tingin nila ay tiyak na hindi daw kakayanin ng mga tent ang malakas na ulan at hangin. Mula sa lungsod ng Tacloban, lalawigan ng Leyte, live nakatutok si Mahal Sobrano. Mike, takot at pangangamba nararamdaman ngayon ng mga residente dito sa Leyte matapos nga itaas ng Pag-asa ang Storm Signal number 2 sa buong lalawigan dahil sa bagyong Basyang. 3 buwan pa lang halos, Mike, nang salantain sila dito ng super bagyong Yolanda noong Nobyembre. Walang humpay ang labas-pasok ng mga truck na puno ng residente sa San Jose, Leyte. Bitbit ang mga ari-arian, voluntaryong lumikas sa mga residente mula sa coastal area. Nagsimula na kasing sumungit ang lagay ng panahon habang papalapit sa Visayas Region ang bagyong Basyang. Bata-bata, bakay, yaaray ninyo lang kaliwat. Ang mga magulang nagmamadali. Ako, babay ka lang ito. Sakay na lang, Aileen. Tumatakbo at nakikipag-unahang sumakay sa mga flatbed truck na nagsisilbing transport papuntang evacuation centers. Ang iba, ginamit ang sariling sasakyan. Binitbit lahat ng gamit, nakakasya. Ingat na ingat din sila sa pagsakay sa karampot na gamit na nasalba mula sa storm surge na tumama noong humagupit si Super Bagyong Yolanda. Halos 3 buwan pa lang ang nakaraan nang bayuhin sila ng Super Bagyong Yolanda, ang sinasabing pinakamalakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan ng mundo. Ang buong Tacloban at iba pang bahagi ng Eastern Visayas halos nabura sa mapa dahil sa malakas na hangin at storm surge o daluyong ng dagat na dinala ng bagyo. Sa opisyal na bilang, mahigit 6,000 tao ang namatay. Natatakot naman kami sa bagyo. Ayaw na namin na maulit pa ba? Sabi ng anak ko, likas na daw tayo kasi natatakot siya. Hindi na ako nagdalawang isip na lumikas. Tinututukan ngayon ng CDRMC ang mga komunidad sa baybayin, katulad dito sa San Jose. Kung mapapansin ninyo, nasa tabi mismo ng karagatan. At dahil nga walang natirang kahit isang matibay na estruktura mula nang tumama dito ang bagyong Yolanda, wala na rin magsisilbing proteksyon sa mga residente sakaling tumama ang bagyo. Ang CDRRMC, nagbabahay-bahay na rin gamit ang PA system para mabigyan ng babala ang lahat. Hindi na din daw ligtas ang tabing dagat dahil halos wala nang natirang seawall na pananggalang sa storm surge. Hindi pa naman daw forced evacuation ang kanilang ipinapatupad. Pero sigurado silang hindi kakayanin ng mga tent ang lakas ng bagyo sakaling direkta itong tumama sa Tacloban. Every time na magkakaroon ng would-be disaster, yung ginagawa namin is before dumating ito, kung darating, sinisecure namin yung mga tao. May ilan ng mga residente na abala sa pagpapatayo ng bagong bahay na piniling hindi na lumikas. Maaari naman daw bumalik sa tent community ang mga residente, pero sa ngayon, mananatili muna ang ilan sa Tacloban Astrodome. Mike, nandito ngayon tayo sa Anibong, isa doon sa mga coastal area na binabantayan ngayon ng CDRRMC. At sa kinatatayo natin, Mike, malapit lang doon sa dagat. Naririnig na natin dito yung napakalakas sa hampas ng alon mula sa dagat. At kung makikita nyo sa aking likuran, Mike, nandiyan pa rin yung mga vapor na naanod dito sa lupa dahil sa bagyong Yolanda. Yung mga gumagawa ng bahay dito, Mike, sa gilid ng mga vapor, nagsilikas na rin dahil nagbabagsakan na yung kanilang mga ginagawang bahay dahil sa lakas ng ihip ng hangin. Yan muna ang latest mula dito sa Tacloban, Leyte. Mike? Maraming salamat, Mark Zambrano.